Warning. Our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Domestic helper sa Saudi Arabia lagi daw pinagtitripan ng kanyang mga amo. Aba, pati special child na anak ng mga ito nakikisawsaw sa pagmamaltrato. June 7 pa natapos ang kontrata ni Gina Kaakbay sa kanyang employer pero ang kanyang amo ayaw pa rin siyang paalisin. Ang siste, iniipit ng kanyang amo ang lahat ng kanyang dokumento para di nga makaalis. Lagi pa raw siyang pinagtitripan ng amo tulad na lamang ng pagbubuhos ng malamig na tubig sa kanya. Bay, tarantado ito. Lalo pa siyang napagalitan nang makita siya ng amo bahay na umiiyak. Hindi na sila makahingi ng tulong sa agency niya dito sa Pilipinas na Aquagem International Manpower Services dahil nagsara na ito, Tolben. Nako. Nasa studio ngayon si Roger Kaakbay, ang mister ni Aling Gina. Magandang hapon na, Mang Roger. Magandang hapon po sa iyo, sir. Okay. Alright. So sir, si Mrs. Ho ngayon ay nasa Saudi. Opo, sir. At gusto mo nga umuwi. Opo, sir. Pero ayaw siyang pauwi ng amo niya. Opo, sir. Saan sa Saudi? Sa Damam yata, sir. Sa Damam. Opo. Yung agency, wala na rin kayo malapitan dahil sarado na. Sarado na siguro. Sarado na. Okay. Sandali lang ha, Mang Roger. Abay, nasa linya ng telepono yung misis mo. Si Aling Gina. Aling Gina, good afternoon. Good evening po dyan, sir. Ay, good evening. Oo. Oo. Good afternoon pa lang. Oo. Live tayo dito sa PTV4, dito sa Kilos Pronto with Tolben Tulfo, Alex Santos. Ako po si Erwin Tulfo. Narito rin po ang inyong mister, si Mang Roger. Ma'am, okay, sarado na yung agency nyo rito, so wala na kayong malapitan. So, paano po yan, sir? Sarado na raw yung agency nyo, sabi ng mister nyo, dito. Kaya wala na kayong malapitan. Tinatawagan ko po nun, hindi na po matawagan yung number nila eh. Ayun. Mister, chinek mo ba kung bukas pa sarado na? Hindi ko alam, sir. Nandun ako sa probinsya. Probinsya. Ano probinsya nyo, sir? Pangasinan po. Pangasinan pa kayo, okay. So, ma'am, sinasabi mo, tapos lang, kailan natapos yung kontrata ninyo? June 7 po. Itong June 7? Opo, dito po sa, kasi, dito sa bago po, kasi, actually, June 17 po ako umalis sa Pilipinas, kaya lang po sa una kong amo, counted po ako ng 1 year doon, kasi 10 days na lang po ako dati. Tapos, nung lumipat po ako dito sa bago, June 7, sabi po ng una kong amo, 1 year lang po ako stay dito, kaya lang, ayaw po akong payagan kasi sabi nila 2 years daw. Wala naman po akong kontratang pinirmahan dito sa bago. Ibig sabihin, yung una mong, pangalawa mo ng employer ito? Opo, kaya lang, 1 year lang po ako stay dito sa kanila. 1 year? Tapos nagtapos ito noong June 7, noong isang araw? Opo. Okay, gusto mo nang uwi pero ayaw kang pauwiin? Opo. Anong dahilan nila? Yun nga po, sabi 2 years lang po. 2 years daw ako mag-stay sa kanila. Pero ang pinipilit ko po, 1 year lang. 1 year. Yun din ba sa kontrata mo? Yun din na sa kontrata mo, Aling Gina? Ang kontrata ko, wala po akong kontratang pinirmahan sa kanila po. Hindi, yung dito, nung paalis ka. Opo, 2 years po. 2 years. Sa unang amo, 2 years. So, nabuno mo na yung 2 years sa unang amo? Nagawa mo na yon? Hindi po, 1 year. 1 year po. Pero nung bago ako nilipat dito, ang sabi, 1 year lang ako mag-i-stay sa kanila. Okay. Anyway, sandali lang, Aling Gina, nasa linya ng telepono ngayon si Ma'am Josephine Tobia ng Overseas Workers Welfare Administration. Magandang hapon po, Ma'am Josephine. Yes, good afternoon ulit sa inyo. Narinig nyo, medyo komplikado yung kwento niya, pero ang problema kasi, binubuhusan siya ng malamig na tubig, tinatago ang kanyang mga dokumento. So, paano po kaya ito?
Oo. Pinadala na namin sa Saudi yung information na yan. Yung sumagot na sa akin yung taga Jeddah. Opo. I think sa Damam ito. Damam, yes ma'am. Yes, oo. So, ipapabot nila dun sa officer ng Damam para matawagan itong si OFW Kaakbay. Opo. Ina Kaakbay, oo. 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 So, kailan ho kaya may aalis? Ang importante kasi dito siguro ma'am, ma-aalis na ito sa employer niya at mailagay man lang sa agency siguro sa FRA. Oo. Yun ang sinabi namin dito sa aming welfare officer sa Jeddah para isabihin dun sa welfare officer ng Damam na bisitahin na siya or alisin na siya through FRA niya. Okay. Pero Friday ho ngayon, medyo holiday ho sa kanila. Siguro bukas na ito. Ano, Ma'am Josephine? Opo. Alright. Okay, Ma'am Josephine, sandali lang po. Sir, okay na. Nakakausapin na yung welfare officer ng nakausap na nga pala nila Ma'am Josephine. Pero Biyernes ho ngayon doon, na madaling araw, subukas na ho siguro natin malalaman resulta. Ano po? Maraming salamat po. Alright. Ma'am Josephine Tobia, maraming salamat po, ma'am. Welcome po. Alright. So, ganun na lamang ho. At gagawin na lang ay pinakiusap natin kung pwedeng alisin na ho muna siya doon sa amo niya, idalhin na muna sa agency. Opo. Okay? Maraming salamat Alright, po. Ma'am Roger. Salamat Okay lang po. mo sa'yo. Okay ka na. Magandang hapon po sa inyo. Sige po. Diyan ka lang muna. Relax ka lang muna dyan. Okay?